Posibleng matukoy na ng NBI sa loob ng 6 na buwan ang hitman na kinontrata umano ni Vice President Sara Duterte para ipatumba sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ika-9 na araw ng impeachment trial, sinabi ni Matibag na naibaba na sa 20 ang persons of interest na kinausap umano ng bise para maisagawa ang kanyang death threat. Live mula sa Senado, nakatutok si Patrick Gupo. Patrick, ipinaliwanag ba ni NBI Director Matibag kung paano nila natunton ang persons of interest? Zarina, para nga sa ika-9 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagpatuloy nga ang cross-examination ng depensa kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag at kasud nga niyan ay nagkaroon din ng clarificatory questions ang mga senator judges sa kanya. Sa pagdinig, inihayag ni Matibag na ibinabana ng NBI sa 20 persons of interest na umano'y mga posibleng taong kinausap o kinontrata ng Vice Presidente kaugnay ng umano'y death threat laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa kanya, nakausap na rin ng NBI ang ilang kaanak ng mga individual at umaasa silang matutukoy na nila ang umano'y hitman sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Iginit din ni Matibag na umano'y betrayal of public trust ay consummated na matapos umanong aminin ng Vice Presidente na may kinausap siyang papatay sa Pangulo. The betrayal of public trust was already been consummated when she publicly admitted, there is already an admission that she contracted a killer, a mamamatay tao or assassin, to kill the president. And that is so. Tinutulan naman ng depensa ang pahayag ng Matibag at hiniling na ipabura ito sa record, subalit ibinasura ito ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero. Sa cross-examination, ipinakita rin ng depensa ang ilang balita para patunayang walang destabilization plot laban sa administrasyon. Ngunit iginiit ang prosekusyon na misleading ang paggamit sa mga naturang artikulo dahil ang issue ay hindi destabilization kundi umano'y banta sa Pangulo at sa national security. Tinanong din sa Matibag kung sakop ba ng freedom of expression ang mga pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Unang-una, tama naman po kayo, wala namang martial law ngayon at pwede naman pong magsalita. But the freedom of expression has limitation also. Kung ito po ay nagbabiolate na ng batas at nakakasama na sa ating bayan, ay hindi naman po ito kasama na sa freedom of expression. Sa mga clarificatory questions ng mga senator judge, ipinaliwanag ng Matibag kung paano natunto ng NBI ang mga persons of interest gamit ang human at officer intelligence. Idiniin niya na hindi lahat ng pagtuligsa sa pamahalaan ay may tuturing na kinetic force at bawat pangyayari ay dapat suriin ng hiwalay. So, pag nagbalak kang pumatay at ginawa mo yan, that is no justice to every man. It's not execute the law. Execute the president yung gusto mong gawin dyan. Zarina, kanina rin nga ay tinanong si NBI Director Melvin Matibag tungkol naman sa magkaibang paghawak ng kanilang ahensya sa mga statements nga ni na Vice President Duterte at ni Davao City Mayor Baste Duterte. Ngunit sagot naman ni Matibag ay patuloy ang kanilang investigation at posible rin umano na maghain ng kaso kung mapatutunayan ang lahat ng elemento ng grave threats. Zarina? Maraming salamat, Patrick Gupo.